May isang mayamang businessman ang isang araw ay nagising sa katotohanan na ang kanyang negosyo ay unti-unting nalulugi. Mahigit 2 milyong piso ang nabawas sa kanyang negosyo sa loob ng 4 na buwan. Sa kadahilan ng hindi niya maunawaan, bumagsak bigla ang kanilang sales, hanggang dumating sa punto na palugi na ang kanyang negosyo at madalang ang pagpasok ng pera. Naibenta na niya ang 4 na kotse nito, lugmok na ang businessman. Nalulong siya sa alak, sigarilyo at babae para lang makalimot pansamantala sa kanyang kinakaharap na problema. Subalit mas malala pa ang nangyari sa kanya. Kahit na tumatakbo pa ang kanyang negosyo at pinagkatiwala niya ang pamamalakad nito sa kanyang manager at supervisor. Dahilan na mas ninais ng negosyante na ito ang tumambay sa gilid ng Makati Buildings. Tumayo, magyosi, mag-isip, at sa gabi ay maglasing sa mga bar. Isang araw ang businessman ay makikita na nakahandusay sa bangkita ng Makati Paseo de Rojas, mabaho, gulo-gulo ang buhok at maya hawak na alak sa kanang kamay. May lumapit na isang guard sa kanya at pilit siyang ginigising. Nang magising ang businessman, napatingin siya sa taas niya at laking gulat niya nang makita niyang guard ang nasa harapan niya. Pilit siyang pinapaalis ng guard at sinabing bawal matulog sa lugar na yun. Naunawaan naman ng businessman ang sinabi ng guard at agad-agad ay tumayo ito. Naglakad palayo at page wang-gewang. Sa muka sa gilid ng bangkita, nakita siya ng guard at ito at sumigaw ng bawal sa muka dyan. Sumagot naman si businessman na nakaso ka na ako, patuloy lang sa paglalakad si businessman sa Makati, hanggang mapadaan siya sa Makati Avenue. Napatingin siya sa mga naghahappy-happy na mga foreigners kasama ng mga Pinay na girlfriends. Nakatitig lamang ito sa mga foreigners, hanggang mapansin ng mga foreigners na nakatingin sa kanila ang businessman, at sanitin nila ito. Nilapitan ang sinabing anong problema mo. Napangiti lamang si businessman sa kanila, pero hindi yun nagustuhan ng mga foreigners at agad-agad tinulak siya ng isa at napatumba sa basurahan si businessman. Nang tatayo na siya at agad-agad sinipa siya ng isa pang foreigner. Bumaliktad na bumagsak siya sa semento, at hindi na nakabangon. Nagtawanan ang mga foreigners at umalis na agad-agad. Walang tumulong kay businessman. Hirap siyang tumayo, hanggang may isang kamay na nag-abot ng tulong para siya ay makabangon. Inabot ni businessman ang kamay na yon. Nang makatayo ay agad na nagpasalamat siya sa tumulong sa kanya. Nakita niya kung sino iyon, isang pulubing babae na may kasamang 2 pulubing bata. Nakangiti kay businessman ang mga ito. Matagal naktitig si businessman sa kanila. Hanggang dahan-dahan ay napangiti na rin ito. Ininda ni businessman ang sakit ng kanyang katawan. Niyaya siya ng babae na doon muna sa kanila magpahinga at gagamutin siya nito. Nagulat si businessman at walang kamalay-malay na napao siya sa paeniaya ng babae. Malapit lamang sa lugar na yun ang bahay ng babae, tatawid lamang sila ng tulay at pagbaba ay lakad na naman. Nairita si businessman at sabing wala bang tricycle. Sinagot na ni businessman ang pamasahe sa tricycle, hanggang marating na nila ang bahay ng babae na simple lang, at butas-butas ang pader ng bahay, looban, at maraming tao sa paligid. Tiyari sa kahoy ang bahay, at may butas bawat sulok. Nakatitig lamang si businessman na parang namangha sa liit ng bahay ng babae. Bigla naisip nito ang magarang bahay niya sa Ortigas na sobrang laki ay siya lamang at ang katulong ang nakatira. Pinahiga na ng babae ang businessman para gamutin ang mga pasa nito. Tinapalan ng dahon ang bawat pasa ni businessman. Ang dahon ay may mga pahid ng langis. Nakatulog si businessman sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Maya-maya ay nagising si businessman, napatingin siya sa paligid at napansin niyang wala siyang kasama. Pumasok sa maliit na kwarto ang batang babae na may dalang lugaw at inabot iyon kay businessman. Napangiti naman si businessman sa bata at sinimulan na niyang kainin ang lugaw. Nagulat si businessman sa sarap ng lugaw na yon. Natanong niya sa bata kung saan nila binili yon. Ang sagot naman ng bata ay, ang kanyang ina ang nagluto ng lugaw na yon. Agad tumayo si businessman at tinungo ang sala. Nakita niyang masayang nagtatawanan ang pamilya na tumulong sa kanya habang kumakain ng masarap na lugaw. Napangiti si businessman sa kanila at agad naman siyang pinaupo sa sala para sumabay sa pagkain ng lugaw. Agad namang nakaramdam ng inggit si businessman dahil sa nakita niya, na kahit mahirap lang sila ay napakasaya nila. Maya-maya lang ay kinuha ni businessman ang cellphone nito at tinawagan ang kanyang manager, at sinabi niyang magkita sila mamaya.
Kinausap ni businessman ang babae ay sinabing gagawin niyang business ang lugaw na niluto niya at gagawin niyang partner sa business ang babae. Nagulat ang babae sa sinabi ni businessman. Agad namang nag-abot ng 50,000 pesos si businessman sa babae na nagulat ulit sa ginawa ng businessman. Sinabi niya sa babae na huwag mag-alala ay sa kanya na ang pera na iyon, regalo niya sa tulong na ginawa niya sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo ay naitayo ni businessman ang bago nitong negosyo ang Lugawan. Ginawa niyang partner ang babae sa negosyo na iyon. Lumipas lamang ang 6 na buwan at malaki ang kinita ng bago niyang negosyo. Nagtayo pa siya ng panibagong branch sa Caloocan, sa Makati, sa Quezon City. Ang branch sa Makati ay ang babae na ang pinamahalaan niya na mag-operate sa negosyo na ito. At lumipas ulit ang ilang taon at asensado na ang negosyong Lugawan ni businessman at nakaangat ulit siya sa negosyo. Nakabawi siya at gumanda muli ang pananaw niya sa buhay. Ang nasabi lang niya habang nakatingin siya sa langit ay, "Salamat Diyos ko sa tulong niyo." Samantala ang buhay naman ng babaeng tumulong sa kanya at umasenso na rin at may sarili na itong bahay at napag-aral na niya ang kanyang mga anak. Minsan may isip natin na kailangan pa nating magdaan sa isang matinding pagsubok sa buhay para lamang maintindihan kung bakit nangyari yon at para malaman natin na mahalaga ang mag-isip ng positibo sa buhay para umasenso. Huwag kalimutang mag-subscribe.